Hindi ka bagay sa pamilya namin. Sigaw ng tiyahin ni Eros habang binuhusan ng alak si Alyra. Ang babaeng may peklat sa pisngi at nakayukong nakaupo sa gitna ng marangyang handaan. Pangit ka! Wala kang pinag-aralan. Isa kang kahihiyan sa apelido namin. Tumahimik si Eros. Malamig ang hangin. Hanggang bigla niyang tinakpan ng coat si Alyra. Tama na! Malamig niyang sabi. Ang asawa ko lang may karapatang maupo sa tabi ko. Nagulat ang lahat, lalo na si Alyra. Pero sa dilim ng gabing iyon, isang sigaw ng babae ang maririnig mula sa bangin. Alyra? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Pagod na ako magmahal. Palagi na lang panlabas lang ang tinitingnan. Bulong ni Alyra habang nakatitig sa salamin. Nakakalat sa mesa ang mga makeup tools, prosthetics, at makapal na salamin na parang gamit sa teatro. Dahan-dahan niyang kinabit ang peking postiso. Inilagay ang peklat sa kaliwang pisngi at sinuot ang sobrang laking eyeglasses. Sa bawat hakbang, unti-unti niyang nilulunok ang dating siya. Ang dating kinahuhumalingan ng mga lalaki sa social media. Alyra, sigurado ka ba dyan? Tanong ni Bea. Ang matalik niyang kaibigan habang pinagmamasdan siya. Ngumiti naman si Alyra na may halong kaba. Oo, gusto kong malaman kung may lalaki pa bang mamahalin ako kahit ganito ako. Hindi dahil maganda ako, hindi dahil mayaman ako. Pero grabe ka naman girl, parang pang-prank na yan. Hindi to prank ano, eksperimento to para sa puso ko. Lumipas ang ilang araw, nagbago rin ang paraan ng kilos niya. Mahina, mahiyain, halos hindi makatingin sa kausap. Kahit ang boses niya ay sinadyang gawing mas malambot at mahina. Ang dating kumpiyansang babae, ngayon parang ordinaryong probinsyana na takot mapansin. Isang hapon, tinawag siya ng kanyang ama. Alyra anak, may bisita ako. Si Don Hector, matagal ko ng kaibigan. Gusto ko makilala mo siya at ang apo niyang lalaki. Maganda siguro kung mag-dinner tayo mamayang gabi. Tumangulang siya. Hindi alam ng ama ang plano niyang disguise. At hindi rin niya sinabing siya ang magiging paksa ng isang planong kasunduan. Pagdating ng gabi, suot niya ang simpleng bestida na kulay abong may kwelyo. Parang pang-sekretarya. Tahimik siyang naglakad pababa ng hagdan. Halos hindi marinig ang yabag ng kanyang sapatos. Sa ibaba, nandoon si Hector. Nagulat sa kanyang suot. Ang matanda ay matikas pa rin sa edad at katabi niya ang isang lalaki na nakaupo nagdiretso. Suot ang itim na suit. Si Eros. Ang unang tingin niya rito ay parang eksena sa pelikula. Matangos ang ilong, seryoso ang mga mata, at ang presensya niya ay parang malamig na hangin sa taglamig. Pero ang mukha nito ay walang ekspresyon. Tila sinasabing hindi siya interesado. Eros, ito si Alyra. Wika ni Don Hector. Anak ng matalik kong kaibigan. Magandang puso ng batang yan. Tumango lamang si Eros. Walang ngiti, walang emosyon. Good evening. Mahinang bati ni Alyra. Halos hindi makita sa likod ng makapal na salamin. Good evening. Malamig na sagot din ni Eros. Tahimik ang buong hapunan habang kumakain sila. Tanging ang tunog lang ng kubyertos at baso lang ang maririnig. Minsan sumulyap si Eros kay Alyra, hindi dahil naaakit, kundi dahil tila nagtataka kung bakit ganitong kabagal kumilos ang babae sa harap niya. Anong trabaho mo, Iha? Tanong ni Don Hector. Wala po sa ngayon. Gusto ko po sana magturo pero baka hindi po ako qualified. Hindi qualified? Sigurado ko bang hindi mo walang tinitingnan ng sarili mo ng mababa? Sagot ng matanda. Ngumiti lang si Alyra, pilit at mahina. Marami naman pong mas magaling sa akin. Tahimik naman si Eros pero bakas ang pag-aalinlangan sa mukha. Hindi niya alam kung anong iniisip ng babaeng ito. Walang make-up,
walang kumpiyansa. Pero tila may tinatagong lalim. Pagkatapos ng hapunan, inalok siya ni Don Hector ng tsaa. Eros, wika ng matanda. Hindi mo ba nakikita? Ang tahimik, mabait, magalang. Hindi tulad ng mga babaeng palagi nasa cellphone. Kung iyon po ang gusto niyo, Lolo. Malamig na sagot na lang ni Eros. Wala akong reklamo. Pag-uwi ni Alaira, bumagsak siya sa kama. Tinanggal niya ang salamin, ang postiso at ang peklat. Napahinga siya ng malalim. Hindi siya impressed. Sabi ni Bea sa video call. Hindi rin ako nagulat. Sagot ni Alaira. Hindi ko naman to ginawa para magustuhan niya ako. Gusto ko lang makita kung kaya niya ako mahalin kahit walang ganda. Pero halata ko parang may spark kayo kahit konti lang. Biro pa ni Bea. Umiling na lang si Alaira. Hindi spark yun. Inis pa siguro. Kinabukasan habang naglalakad siya sa parke, may narinig siyang pamilyar na boses. Miss, naiwan niyo yung cellphone niyo sa mesa kagabi? Paglingon niya ay si Eros pala. Hindi ka katulad ng mga babaeng kilala ko. Bakit, sir? Mas gusto nilang makuha ang atensyon ko. Ikaw gusto mong magtago. Napayuko siya. Siguro dahil wala naman akong dapat na ipakita. Sandali na tahimik si Eros. Interesting answer. Tangi na sabi nito bago niya nalampasan. Habang papalayo si Eros, hindi maiwasang mapangiti ni Alaira. Sa kabila ng malamig nitong ugali, may kakaibang tensyong bumabalot sa tuwing nagtatagpo ang kanilang mga mata. Parang alam ni Eros na may hindi totoo sa kanya. Kinagabihan, tinawagan siya ng ama. Alaira, nagustuhan ka raw ni Don Hector. Gusto niyang ipakasal ka kay Eros. Halos mabitawan niya ang cellphone. Ha? Pa, ang bilis naman. Hindi pa nga kami nagkakakilala. Hindi mo kailangang mag-alala, anak. Mabait ang pamilya nila. At matagal ko ng pangarap na mapagsama ang dalawang pamilya. Matagal siyang tahimik. Sa isang bahagi ng puso niya natatakot siyang makulong sa kasunduang hindi niya hiniling. Pero sa kabilang banda, ito na rin ang pagkakataong subukan kung may lalaki pa bang mamahalin siya kahit anong itsura niya. Kung yan ang gusto niyo pa, susubukan ko. Sagot niya sa wakas. Nang ibinaba niya ang telepono, tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na si Alaira na kilala ng mundo. Simula bukas, bulong niya. Ako na si Alaira, ang babaeng walang ganda. At doon ko malalaman kung may lalaki ba talaga makakakita pa rin ng tunay kong halaga. Habang pinapatay niya ang ilaw, hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng lungsod, si Eros ay nakatingin sa litrato nilang dalawa sa hapunan. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaiba sa babaeng yon. Tahimik, payak, ngunit may mga matang parang may sikreto. At doon nagsimula ang kwento ng babaeng nagkunwaring pangit at ng lalaking malamig ang puso. Pero unti-unting naguguluhan kung bakit hindi niya makalimutan ng isang simpleng babae sa likod ng peklat. Tahimik ang buong sala nang dumating si Eros. Suot ang dark gray suit habang hawak ang dokumento ng kanilang kasal. Hindi pa man nagsisimula ang seremonya, ramdam na ni Alaira ang lamig ng paligid. Parang siya lang humihinga sa silid na puno ng mga taong walang emosyon. Ready? Tanong ni Don Hector. Nakangiti pero may bahid ng pagod sa mata. Tumango si Eros. Let's just get this over with. Tumikim si Lola Remedios, ang matandang babae na dahilan ng lahat. Eros, gawin mo ito hindi dahil sa akin, kundi dahil deserve mo makasama ang babaeng magpapakalma sa puso mo. Ngunit ang sagot ni Eros ay simpleng tango lamang. Walang kahit anong emosyon. Si Alaira naman tahimik lang na nakatayo sa tabi niya. Suot ang simpleng puting bestida. Hindi ito katulad ng mga wedding gown sa magazine. Walang borda, walang palamuti. Pero sa kabila ng simpleng anyo, maganda pa rin siyang tingnan. Sa ilalim ng kanyang makapal na salamin, halata ang kaba.
I, Eros de la Vega, take you, Alyra. Malamig niyang binigkas sa parang binabasa lang ang kontrata. I take you too. Mahina namang sagot ni Alyra. Nang matapos ang seremonya ay walang halik, walang yakap. Tanging palakpak ng ilang pamilya lang ang umalingaw. At sa gitna ng mga ngiti ng mga kamag-anak ni Eros, si Alyra ay parang estatwang hindi sigurado kung anong parte ng buhay niya ang nagbago. Pag-uwi sa mansyon, unang beses silang nagharap ng walang ibang tao. "This is your room," malamig na sabi ni Eros habang tinuturo ang isang pintuan sa dulo ng hallway. "Mine's at the end. Don't go unless it's important." Tumango si Alyra. "Okay. May mga kasambahay. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa kanila. I don't like noises. And please don't expect anything from this marriage." Tahimik siyang nakatingin. Hindi siya makapagsalita. Ang tinig ni Eros ay parang yelo. Diretso, walang init, walang pakialam. "Alam ko naman," mahinang tugon niya. "Naiintindihan ko ang kasunduan lang to." Tumango naman si Eros. "Good. Then we'll get along just fine." Sa mga sumunod na araw, naging routine ang buhay ni Alyra. Gigising na maaga, kakain mag-isa sa almusal, tapos maglalakad sa hardin habang pinapanood ang mga ibon. Sa gabi, madalas siyang marinig ang pintig ng orasan sa sala. Tanda na si Eros ay gising pa rin, nagtatrabaho sa study room. Minsan, nagdala siya ng kape sa opisina nito. "Eros, gusto mo ng kape?" Hindi siya niligo ni Eros. "Just leave it there." "Okay." Paglabas niya ay narinig niya na pabuntong hininga si Eros. "You don't have to act like a maid, Alyra. You're my wife. At least on paper." Napahinto siya saglit. "Hindi naman ako umaarte. Sanay lang ako magpakita ng respeto." Tumingin naman si Eros sa kanya. Unang pagkakataon na nagtagpo ang kanilang mga mata. "Respect, huh? I wonder if you still say that when you realize what kind of man I am." Kinabukasan, dumating ang ilang bisita. Mga board members ng kumpanya ni Eros. Habang naglalakad siya sa hallway, narinig niyang pinag-uusapan siya. "Yan ba yung napangasawa ni Eros?" Bulong ng isa. "Ang layo naman sa mga dati niyang girlfriend, ah. Akala ko ba artista?" "Nako, baka mayaman din yan." Napayuho lamang si Alyra. Ngumiti. Hindi siya sanay na husgahan, pero dahil sa disguise niya, masakit pa rin marinig. Pagbalik niya sa silid, nakita niya nakatayo si Eros sa pintuan, nakikinig. "Don't mind them," sabi nito na hindi malang lumingon. "They're shallow." Ngumiti pa siya ng mahina. "Hindi naman ako nasaktan. Sanay na akong hindi maganda sa paningin ng iba." Tumalikod si Eros. "But still, you shouldn't let people walk over you." "Bakit? May karapatan ba ako ipagtanggol ang sarili ko kung alam kong totoo naman ang sinasabi nila?" Saglit na natahimik si Eros. "You're strange." Ngumiti siya. "Baka dahil hindi ako sanay sa malamig na mundo mo." Mula noon, napansin niyang paminsan-minsan si Eros ay tumitingin sa kanya mula sa malayo, habang nag-aalmusal siya o habang nagdidilig ng halaman sa hardin. Parang may gustong sabihin, pero laging nauudlot. Isang gabi habang umuulan, bumalik siya mula sa kusina, bitbit ang tray ng mainit na tsaa. Nakita niyang nakatulog si Eros sa study room, nakasandal sa sofa, hawak pa rin ang laptop. Dahan-dahan niyang inilapag ang tray at tinakpan ng kumot ang lalaki. Tahimik niyang tinitigan ang mukha nito. Maputi, matangos, pero halatang pagod. Sa ilalim ng malamig na anyo, naroon ang lalaking hindi pa marunong magpahinga. "Kung alam mo lang, Eros," bulong niya. "Hindi ko naman intensyon na guluhin ka. Gusto ko lang malaman kung kaya mo ako mahalin, kahit ganito ako." Ngunit hindi niya alam, gising na si Eros. Hindi ito gumalaw. Piniling magkunwaring tulog. Narinig niya ang bawat salitang binitiwan ni Alyra. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, may kirot sa dibdib niya. Kinabukasan,
Mas tahimik si Eros kaysa dati. Pero bago ito umalis, sandali siyang lumapit kay Alyra. "Next time don't stay up late," sabi nito na malamig pa rin ang boses. "Baka magkasakit ka." Ngumiti naman si Alyra. "Akala ko ayaw niyo na ng ingay, pero salamat po." "Hindi to kabaitan," mabilis sa tugon ni Eros. "I don't like liabilities." Tumango lamang siya. Hindi sumagot. Pero sa loob-loob niya, alam niyang kahit papaano'y unti-unti na natutunaw ang pusong yelo ng lalaking tinatawag nilang Cold CEO. At sa mga sandaling iyon, sa pagitan ng katahimikan at lamig, nagsisimula ng tumibok ang dalawang pusong parehong takot magmahal muli. Tahimik ang mansyon ni Eros, kahit gaano ito kalaki. Parang kulungan para kay Alyra. Malamig, marangal pero walang buhay. Ang bawat tunog ng orasan sa dingding ay paalala na mag-isa lang siya. Tuwing umaga, sabay silang nag-aalmusal. Pero ni minsan ay hindi nagtagal si Eros sa mesa. Lagi ito nagmamadali, hawak ang cellphone, at kasabay ng kape ay ang tunog ng mga tawag at email. "Good morning," bati ni Alyra na pilit na masigla. "Morning." Maikli namang sagot ni Eros na hindi man lang tumingin. Bago pa niya matapos ang pandesal, naririnig niya nang bumukas ang pinto ng sasakyan. "Eros, aalis ka na?" Tanong niya minsan. "May meeting ako," sagot ni Eros. "Don't wait for me." Tumango lamang si Alyra, pero sa loob-loob niya may kurot. Sanay siyang hindi pinapansin, pero iba kapag galing sa asawa. Ginugol niya ang araw sa pag-aayos ng hardin, sa pagtulong sa mga kasambahay, at minsan ay pagluluto ng hapunan, kahit alam niyang hindi ito kakain. "Ma'am, kahit wag niyo na pong ipagluto si Sir," sabi ni Liza, isa sa mga katulong. "Hindi naman po kumakain yun dito." Ngumiti lang si Alyra. "Alam ko, pero baka sakaling umuwi siya. Kahit kaunti, matikman niya." Pagdating ng gabi, madalas ay tulog na ang buong bahay bago pa dumating si Eros. Isang beses habang nagliligpit siya sa kusina, narinig niyang bumukas ang main door. "Gising ka pa?" Malamig na tanong ng lalaki. Oo. Nag-init lang ako ng sopas. Gusto mo?" Umili naman si Eros. "No, thanks. Late na. Go to sleep." "Okay." Habang naglalakad ito paakyat, napansin naman ni Alyra ang bahagyang paglingon niya. Parang gusto magsalita pero pinigilan. Kinabukasan, nagdesisyon si Alyra na gumawa ng simpleng baon para kay Eros. Isang lunchbox na may tinolang manok. Paborito daw ng mga empleyado sa opisina. Nilagay niya sa loob ng paper bag at dinala sa kumpanya ni Eros ng palihim. Pagdating niya sa lobby, sinalubong siya ng receptionist. "Ma'am, bawal daw po pumasok ng walang appointment?" "Sabihin mo na lang po, asawa ko ni Mr. De La Vega." Mahina niyang sabi. Halata namang nagulat ang babae. Yes ma'am. Pasensya na po, hindi ko po kasi alam." Habang naglalakad siya papasok ng elevator, ramdam niya ang mga matang nakatingin. Mga empleyado ang nagbubulungan. Yan daw ba yung asawa ni Sir Eros? Naku, parang hindi naman bagay. Baka mayaman din. Pinili niyang huwag makinig. Nang dumating siya sa opisina ni Eros, kumatok siya ng marahan. "Come in." Malamig na tinig. Pagpasok niya, nakita niya ito nakayuko sa laptop. Seryoso. "Ako to," sabi niya na mahina. "Nagdala ako ng lunch." Napatingin si Eros. "You came all the way here for this?" Tumango siya. "Ayokong palaging empty ang tiyan mo." Pinagmasdan siya ni Eros sandali. Pagkatapos ay tumango. "Salamat. Pwede mo nang iwan dyan." Tumalikod siya pero bago makalabas ang pinto, narinig niyang nagsalita si Eros. "You didn't have to, but it smells good." Ngumiti siya ng bahagya bago tuluyang lumabas. Kinagabihan pag uwi ni Eros, napansin ni Alyra ang lunchbox sa mesa. Malinis, walang tira. At sa ibabaw nito, may maliit na sticky note. "Thanks for the meal." Ngumiti siya. Maliit lang pero sapat na yon para bumalik ang tibok ng kanyang puso.
Habang tumatagal, nagiging mas maingat si Alyra sa kanyang disguise. Mahirap itago ang peking postiso, lalo na kapag kakain sila ng sabay. Isang gabi, halos mahulog ito habang kumakain. "Are you okay?" Tanong ni Eros ay napakunot ang noo. "Ah, oo. Nadulas lang yung kutsara." Hindi ito naniwala, pero hindi na rin nagtanong. Sa mga susunod na araw, napansin naman ni Alyra na madalas siyang mahuli ni Eros na tinititigan sa dining area, sa veranda, minsan pati sa hallway. "Bakit mo ko tinitingnan?" Tanong niya minsan, kalahating biro. "Oh, wala," sagot naman ni Eros. "Parang may kakaiba kasi sa'yo." Anong kakaiba?" "Hindi ko alam. You're not like how you appear." Napatawa si Alyra ng pilit. Siguro kasi nakapustiso ako." Pero hindi nang umiti si Eros. Tila may gusto pa itong sabihin pero umiling lang at umalis. Minsan nakita niya ito nakatayo sa harap ng bintana. Hawak ang tasa ng kape. Tahimik na nag-iisip. Lumapit siya, naglakas loob. "May iniisip ka?" "Marami." "Gusto mo bang makinig ako? Hindi mo maiintindihan." "Subukan mo ako," sagot niya. Napatingin naman si Eros at saglit na tumitig sa kanya. "Hindi ako sanay sa ganitong buhay. Tahimik, may kasamang tao. Pero parang mag-isa pa rin. Hindi ko alam kung paano magmahal ng totoo." "Baka hindi mo lang alam kung kailan ka nagsimulang matakot," mahinang sabi ni Alyra. Tumingin si Eros sa kanya. May gulat at biglang lambing sa mga mata. Pero bago pa makasagot, tumunog ang cellphone nito. "I have to go," sabi niya at naglakad palayo. Pag alis ito ay napahawak si Alyra sa dibdib. Ramdam niyang unti-unti nang nagbabago ang titig ng lalaki. Hindi na puro lamig, may halong kuryosidad. Ngunit sa bawat pag-init ng presensya ni Eros, mas lalo siyang nahihirapan. Kada gabi tinatanggal niya ang postiso at ang peklat bago matulog. Pero bago sumikat ang araw, kailangan niyang isuot itong muli. Hanggang kailan ko kaya gagawin to? Bulong niya sa sarili. Sa labas ng kwarto, si Eros ay nakatayo sa hallway. Nakikinig sa mahinang boses mula sa loob. Hindi niya maintindihan, pero ramdam niya na may tinatago ang babaeng ito. At sa malamig na bahay na matagal nang walang init ng pamilya, may kakaibang apoy na unti-unti sinisindihan ni Alyra. Isang apoy na maaaring magpabago sa lalaking akala niya ay bato. Ang malaking chandelier sa gitna ng dining hall ay kumikislap sa bawat ilaw. Gintong kubyertos, kristal na baso, at mamahaling pinggan, parang nasa museo ng mga mayayaman. Doon gaganapin ang unang family dinner na dinaluhan ni Ira bilang opisyal na asawa ni Eros. Tahimik siyang umupo sa tabi ng asawa. Ang kaniyang makapal na salamin, halos takpan na ng kalahati ng mukha. At ang peking postiso ay medyo nakakapagpabago ng tono ng kaniyang boses. Pinagandaan niya ang gabing ito, ngunit iba pala ang kaba kapag kaharap mo na ang mga taong sanay tumingin mula ulo hanggang paa. So ikaw palang pinakasalan ng pamangkin ko?" Tanong ng isang babaeng nasa dulo ng mesa. Si Tia Valeria, ang paboritong tiyahin ni Eros na kilala sa pagiging mapanghusga. Ang mga mata nito parang scanner na sinusuri ang bawat detalye ni Alyra. "Hindi ko alam na may taste ka pala sa mga simple." Natawang isang kamag-anak. "Simple? Parang sobra ng word ang simple, Ate Valeria. Mas bagay siguro ang plain?" Tahimik si Alyra. Pinilit niyang umiti kahit ramdam na ramdam ang init ng hiya sa pisngi niya. Napatingin siya kay Eros na abala sa paglalagay ng wine. Wala itong reaksyon. Parang wala lang. "Magandang gabi po." Mahinahon niyang bate. "Salamat po sa pag-imbita." "Hindi ka dapat nagpapasalamat agad." Putol ni Tia Valeria. "Dapat nagpapasalamat ka kasi tinanggap ka namin kahit ganyan ka. Hindi kasi lahat ng babae nagkakaroon ng ganyang pagkakataon." Tumingin ito sa paligid.
Hindi ko akalain na apo ni Don Hector mag-aasawa ng... Sandaling huminto siya, tsaka ngumisi. Mukhang tagabantay ng library. Natawa mga pinsan ni Eros. Pinagtatawanan ng makapal niyang salamin at ang maayos pero luma niyang bestida. Baka nga naman librarian siya. O di kaya baka nerd na na-stray papasok sa mansyon. Biro pa ng isa. Sa loob ni Elira, may apoy ng dahan-dahang sumisindi. Kung alam niya lang. Kung alam niya lang kung sino talaga ako. Sabi niya sa isip. Ngunit pinili niyang manahimik. Ang usapan ay parang karayom na paulit-ulit tumustusok, ngunit kinakaya niya. Maya-maya, lumapit ang butler para maghatid ng main course. Habang binubuhos ang red wine sa baso ni Eros, nadulas ang kamay ng batang waiter at natapon ng kaunting alak sa tablecloth. Tumilamsik pa sa mangga si Tia Valeria. Oh my God! Sigaw ng tiyahin. Tingnan mo to. Eros, bakit pa puro walang klas sa mga tao sa paligid mo ngayon? Una ang asawa mo, tapos eto? Ngunit bago pa matapos ang pangungusap, biglang tumayo si Eros. Tahimik, lahat ay napatigil. Ang malamig na boses ni Eros ay pumuno sa buong silid niya. Tia, isang salita lang pero may bigat ng utos. Tumingin siya kay Elira at kay Valeria. Asawa ko siya. At kung may problema kayo, ako ang kausapin ninyo. Tahimik ang buong mesa. Ang mga pinsan na kanina pa'y nagbubulungan ay napayuko. Si Tia Valeria naman, parang nabato. Hindi na makapagsalita agad. Ako'y nagsasabi lang naman ng totoo, Eros. Ang totoo. Putol ni Eros sa malamig ang tono. Hindi kailangang bastusin ng isang tao para lang iparamdam kung sino ang mas mataas. Kinuha niya ang napkin, marahang pinunasan ng kamay ni Elira, tsaka naupo ulit. Let's eat. Tahimik naman ang mga sumunod na minuto. Wala nang kumibo. Tanging tunog ng kubyertos at parahang musika sa background ang naririnig. Si Elira, hindi siya makapaniwala sa nangyari. Hindi man ito ngumiti. Alam niyang naramdaman niya ang una niyang tunay na proteksyon mula kay Eros. Ang lalaking halos hindi niya tiningnan sa bahay. Ngayong gabi, pinagtanggol siya. Habang kumakain, paminsan-minsan niya nakikita si Eros na seryoso nakatingin sa plato. Pero napansin din niyang mas madalas itong tahimik ngayon. Parang nag-iisip. Bakit ko ginawa yun? Marahil ay yun ang iniisip ng asawa niya. Sa loob ni Elira, may kakaibang init na nagsimula. Hindi ito pagmamahal. Hindi pa. Pero ito na siguro ang simula ng pag-asa. Matapos ang hapunan, nagpaalam na ang lahat. Si Eros at Elira ay naglakad palabas ng dining hall. Hanggang sa makarating sila sa veranda, tahimik pa rin si Eros. Pero tumigil ito saglit. Humarap sa kanya. Don't think too much of it. Malamig pa rin ang boses nito. I just don't tolerate disrespect. Ngumiti si Elira. Kahit alam niyang iyon lang gusto niyang ipahiwatig. Salamat pa rin. Mahinahon niyang sagot. Pagbalik nila sa loob, napatingin si Eros sa kanya na hindi inaasahan. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng hallway, nakita niya ang bahagyang lungkot ngunit may tapang sa mga mata ni Elira. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya ito nakita bilang plain woman. May kung anong kakaiba sa simpleng babae na tahimik lang kanina sa gitna ng kahihiyan. Isang uri ng dignidad na bihira niyang makita. Pagkatapos ng gabing iyon, walang nagsalita tungkol sa insidenteng nangyari. Ngunit sa loob ng puso ni Elira, alam niyang may nabago. Hindi pa man niya tinatanggal ang kanyang disguise. Parang unti-unti nang nakikita ni Eros ang babaeng matagal niya nang tinatago. Ang totoong siya. At sa malamig na bahay na yon, nagsimulang pumasok ang unang sinag ng init. Isang sulyap ng pag-asa na baka, sa kabila ng lahat, hindi niya kailangang magkunwari habang buhay. Tahimik ang buhay sa mansyon matapos ang insidente nangyari sa family dinner. Akala ni Elira, pagkatapos ng gabing iyon,
ay lalayo na si Eros sa kanya. Pero nagkamali siya. Mula noon ay tila may kakaibang pagbabago sa kilos ng asawa niya. Hindi man mainit, pero ramdam niyang mas pinapansin siya nito. Isang umaga, habang nag-aalmusal sa mahabang mesa, napansin ni Alira ang pagbulong na tawa ng dalawang kasambahay sa sulok. "Tingnan mo yung pustiso ni Ma'am. Parang maluwag," sabi ng isa sabay tawa. Kawawa naman si Sir Eros, kagigising lang tapos yan ang makikita niya sa umaga. Hindi na kumibo si Alira. Kunwari, hindi narinig. Sanay na siya sa mga ganong bulong, pero sa loob-loob niya kumikirot pa rin. Habang binubuksan ni Eros ang dyaryo, marahan nagsalita ito na hindi tumitingin. "Kung may problema kayo sa pustiso ng asawa ko, sabihin niyo sa akin ng diretso. Hindi yung parang may palengke rito." Natahimik ang buong dining area. Yumuko mga kasambahay at nagmadaling umalis. Napatingin si Alira kay Eros, pero agad itong binalik ang tingin sa dyaryo. Parang walang nangyari. Tahimik siyang ngumiti. Hindi niya inaasahan ang ganoong klase ng pagtatanggol. Simple pero totoo. Kinahapunan, naglakad siya sa hardin para magpahangin. Doon niya nakita si Lola Remedios. Nakaupo sa duyan at nakatingin sa mga rosas. "Magandang hapon po, Lola." Magalang na bati ni Alira. Ngumiti ang matanda. "Iha, pasensya ka na sa mga kamag-anak namin. Hindi lahat ay marunong tumingin sa puso." Napayuko si Alira. "Ayos lang po. Alam ko pong hindi ako bagay sa mundong ginagalawan nila." "Hindi totoo yan. Alam ko ang totoo." Tugon ng matanda. Sabay hawak sa kamay niya na nakangiti. Minsan, ang mga taong tahimik ang may pinakamatinding tapang. Habang nag-uusap sila, nakamasid si Eros mula sa veranda. Tahimik lang siya nakatingin sa paraan ng pagngiti ni Alira. Sa kabaitang hindi nito kailanman ipinagmayabang. Hindi niya alam kung bakit pero parang may mabigat na bagay sa dibdib niya tuwing nakikita niyang nilalait o binabaliwala ito ng iba. Kinagabihan, nagkaroon ng maliit na pagtitipon sa bahay dahil dumating si Don Hector. Dumalo rin ang mga tiyahin ni Eros, mga babaeng matatalas ang dila. Habang nagkakatuwaan, biglang sumingit si Tia Leticia. "Alira, iha, simula nito, bakit hindi ka na lang mag-aral ng etiquette? Para hindi mahirapan ang pamilya sa mga public gatherings." Tumaas ang kilay ng isa pa, si Tia Corazon. "Oo nga. At baka naman may makitang mag-aayos ang pustiso mo. Para naman presentable kang tingnan sa tabi ng pamangkin ko." Tahimik si Alira. Gusto niya nang tumayo, pero pinigilan niya ang sarili. Sa loob-loob niya, gusto niya nang sumigaw. Kung alam niya lang kung ano talagang mukha ko. Kung alam niya lang kung gaano ko pinilit na maging babute kahit sa mga pang-uuri ninyo. Pero bago pa siya makasagot, tumayo si Eros. Malamig ang boses. "Enough." Tumigil ang tawanan. "Kung hindi niyo kayang irespeto ang asawa ko, huwag na kayong bumalik dito." "Eros, we were just joking." Tangka ni Tia Corazon. Pero pinutol niya ito. Hindi nakakatuwa ang ganitong biro. Tahimik ang lahat, pati si Don Hector tumikim. Pilit na binago ang usapan. Si Alira hindi makapaniwalang ipinagtanggol na naman siya ni Eros. Pagkatapos ng gabing iyon, naglakad si Alira palabas ang balcony para makalanghap ng hangin. Dumating si Eros, tahimik lang, hawak ang isang baso ng tubig. "Umiwas ka sana sa kanila kapag kaganon," sabi nito at hindi tumingin. Napayuko siya. "Pasensya na." Hindi naman agad sumagot si Eros. Pagkatapos ng ilang segundo ay marahan niyang sinabi, "Hindi mo kailangang humingi ng tawa dahil sa kabutihan mo." Napatingin si Alira. Naka-side view lang si Eros. Nakatingin sa malayo. Pero ramdam niyang totoo ang bawat salita. "Eros?" Mahinang tawag niya. "Wala yon," sagot niya agad. Sabay lakad palayo. Pero bago pa siya tuluyang makalayo ay nagsalita ito ulit. "Next time, huwag mo hayaang apihin ka. Hindi mo kailangang palaging tahimik." Naiwan si Alira. Nakatingin sa likuran ni Eros na habang unti-unting lumalayo ito. Sa puso niya,
May kumikirot at may umuusbong na bagong damdamin. Hindi na lang utang na loob, kundi paghanga. Kinabukasan habang nag-aayos ang bulaklak sa sala, narinig niya si Eros sa phone. "Cancel my meeting. I'll stay home today." Napalingon si Alyra. Halos hindi siya makapaniwala. Noon lang nangyari iyon. Ang CEO na halos hindi nauubusan ng meeting, biglang magpapalipas ang araw sa bahay. Habang naglalakad si Eros palabas ng opisina, nagtagpo ang tingin nila. "Magandang umaga." Bati ni Alyra na mahina ang boses. Tumango naman si Eros. "Good morning." At sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Hindi pilit, hindi malamig, kundi totoo. Maikli lamang ang sandaling iyon pero sapat na para maramdaman ni Alyra na sa likod ng katahimikan ni Eros, may puso ring marunong mag-alaga. Kahit hindi pa niya ito tuluyang inaamin. Malaki ang selebrasyon sa mansyon ng mga De La Vega. Ang mga chandelier ay kumikislap. May banda sa gilid at puno ng bisita ang hardin. Birthday ni Lola Remedios de la Vega at lahat ng kilalang pamilya sa lungsod ay naroon. Tahimik lamang si Alyra Villarreal de la Vega sa gilid ng mesa. Nakabisidang kulay white pearl. Simple ngunit elegante. Habang inaayos niya ang mga bulaklak sa centerpiece, naramdaman niya mga matang nakatingin sa kanya. Mga kamag-anak ni Eros, na hindi pa rin siya tanggap. Lumapit si Eros de la Vega, nakasuot ng dark blue suit. "Lola wants to see us together," sabi nito na malamig ang tono. Tumango lamang si Alyra. "Sige, sandali lang." Pagharap nila sa sala ay ngumiti si Lola Remedios, ang haligi ng pamilya. "Apo, buti't magkasama kayo. Ang ganda ni Alyra ngayong gabi," sabi nito sabay hawak sa kamay ni Alyra. Ngumiti naman siya. "Maraming salamat po, Lola." Pero hindi pa man sila nakakalayo ay biglang may dumating na bisitang nagpatigil sa lahat ng usapan. Isang matangkad, mistisang babae ang pumasok. Nakapula siyang bestida, may kumpiyansa sa bawat hakbang. Lahat ng mata ay napatingin sa kanya. Si Serena Smith. Tahimik lamang si Eros. Halos hindi siya makapagsalita. "Eros," mahinang sabi ni Lola na halatang naggulat. "Akala ko nasa Europe ka pa, iha." Ngumiti naman si Serena. "I came back for you, Lola. I couldn't miss your birthday." Nilapitan ni Serena si Eros at ngumiti. "It's been a while." "Serena," malamig na sagot ni Eros. "Welcome back." Napalingon naman si Serena kay Alyra. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. "So, eto pa lang na pangasawa mo." Mahining ngumiti si Alyra. "Magandang gabi." Ngunit saglit lang ang titig ni Serena bago siya ngumisi. "She's different." Narinig ni Alyra ang mahihinang bulungan sa paligid. Different, simple, not his type. Habang tumatagal ang gabi, ramdam ni Alyra ang tensyon. Si Serena tila sinadya talagang iparamdam sa lahat ang presensya niya. Sa bawat kwento, siya ang bida. Sa bawat tawa, siya ang sentro. At sa bawat sulyap, naroon ang malamig na tingin kay Alyra. Lumapit si Serena sa grupo ni Nacha Leticia at Corazon. "You know, I was really surprised when I heard Eros got married," sabi niya sabay tawa. "I mean, I thought he never believed in rushed commitments. Maybe the family had something to do with it?" Nagbulong na ng mga tiyahin sabay sabing, "Well, you know how things go when inheritance is involved." Ngumiti naman si Serena na kunwari inosente. "Oh, I didn't mean anything. Just saying, ang bilis kasi ng kasal, right?" Narinig naman niyo ni Alyra habang papalapit. Ramdam niyang namumuo ang luha sa kanyang mga mata pero pinigilan niya ang sarili. "Hindi ngayon. Hindi ko papakita sa kanila na nasaktan ako." Nang matapos ang hapunan, nagkaroon ng maliit na program. Lumapit si Serena kay Lola Remedios dala ang mikropono. "Lola, I'd like to dedicate a song for you," sabi nito sabay kendat kay Eros. "This one's for old memories." Tahimik lang si Alyra sa gilid.
Nakaupo habang pinapanood si Serena na umaawit. Ang mga mata ni Serena ay tuwirang nakatitig kay Eros. Nahalata namang naiilang, pero nananatiling kalmado. Sa bawat linya ng kanta, ramdam ni Alyra ang pang-uuyam. Parang sinasabi ni Serena sa lahat na siya ang tunay na babaeng para kay Eros. Pagkatapos ng kanta, lumapit si Serena sa kanya. "Hi, Alyra," sabi nito na pilit pangiti. "You don't mind me singing that, do you?" "Alam mo naman, old song namin ni Eros yon." Ngumiti si Alyra, mahina pero matatag. "Wala naman akong problema. Magandang boses mo." "Oh, thank you." Sabay tawa pa ni Serena. "You're so humble. No wonder Eros married you. Maybe he needed a little peace after all the pressure." Habang palabas na sila ng hall, lumapit si Eros kay Serena. "Wala kang karapatang bastusin siya," mariing sabi nito. Ngumiti naman si Serena. "Relax, Eros. I'm just saying hi. Besides, people talk. You can't control what they think. Then don't give them something to talk about." Malamig ang sagot bago tuluyang umalis. Tahimik lamang si Alyra habang naglalakad silang dalawa palabas ng hall. "Okay ka lang?" tanong ni Eros. Ngumiti siya kahit may bigat sa dibdib. "Oo, sanay na ako sa tingin ng mga tao." Pero sa loob-loob niya ay durog ang kanyang puso. Pag-uwi nila ng mansyon, umakyat agad si Eros sa silid niya. Si Alyra naman ay naiwan sa veranda. Tahimik na pinagmamasdan ng ilaw ng lungsod. Narinig niya sa malayo ang mga bulong ng mga bisitang umalis. Ginamit lang daw siya ng pamilya Villarreal para sa koneksyon. Sayang naman si Eros. From Serena Smith to her? Pinisil ni Alyra ang dibdib niya. Pinilit at pinipigilan ng pagluha. "Hindi ko sila hahayaang siraan tayo." Bulong niya sa sarili. "Kahit masakit, kakayanin ko." At sa silid sa itaas, tahimik si Eros. Hawak ang isang lumang larawan nila ni Serena. Sandali niya itong tiningnan bago itinapon sa drawer. "Past is past," bulong niya. "Pero bakit nagsisimula na naman ako magalit? Hindi sa kanya, kundi sa sarili ko." Mainit ang sikat ng araw na dumating sina Eros de la Vega at Alyra Villarreal de la Vega sa beach resort kung saan gaganapin ang weekend team building ng kumpanya. Bihira kasing isama ni Eros ang kanyang asawa sa mga ganitong okasyon, kaya't medyo kinakabahan si Alyra. "Sigurado ka bang gusto mo ako sumama?" tanong ni Alyra habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. "Pwede naman dito lang ako sa bahay." Ngumiti si Eros. "Ayos lang. Hindi naman palaging may ganito, tsaka gusto rin ni Lola Remedios na laging maging visible ka sa mga event." Tumango si Alyra. Tipid ang ngiti. "Enjoy ka lang," bulong niya sa sarili. Pagpasok nila sa resort, sinalubong agad sila ng mga empleyado. May ilan pang nakatingin kay Alyra. Hindi dahil sa ganda niya, kundi dahil sa kakaibang simplicity ng kanyang itsura. Nakasuot siya ng simpleng floral dress, nakasandals lang, at may suot na makapal na salamin. Hindi siya halatang asawa ng isang CEO, pero si Eros tila walang pakialam sa mga tingin. Palaging mahinahon, palaging composed. Sa registration area may isang pamilyar na tinig na pumukaw sa paligid. Well, look who decided to show up." Napalingon si Eros. Sa tabi ng coconut tree nakatayo si Serena Smith. Naka-white beach outfit at naka-dark shades. Naka-cross pa ang mga braso. May kumpiyansa sa tintig. "Serena?" Halos hindi makapaniwala si Eros. "Anong ginagawa mo rito?" Ngumiti ito na mapanukso. "I was invited by Mr. Alonzo from marketing. Remember him? We worked together before." Tumango si Eros. Halatang inis. "You shouldn't be here." "Relax, Eros. I'm just here to network. Besides," ngumisi siya, "I heard your wife will be here too, so I'm curious." Sa di kalayuan napansin naman ni Alyra ang eksenang iyon. Pinilit niyang umiti at lumapit, pero ramdam niya ang tensyon. "Hi," magiliw niyang bate.
Tiningnan siya ni Serena mula ulo hanggang paa. Oh, I know, the famous Mrs. De La Vega. Napangiti ito na may bahid na pangiinsulto. You look simple. Ngumiti lamang si Elira, pilit na hindi nagpapapekto. Salamat. Lumipas sa mga oras sa unang activity, nagsimula ng maglaro at mag-grouping ang lahat. Si Eros ay laging abala sa pakikipag-usap sa management heads, habang si Elira naman ay nakikihalubilo sa ilang mga empleyado. Gusto niyang makilala sila, makibagay at maging bahagi ng mundo ng kanyang asawa. Ngunit habang abala siya sa pag-aayos ng mga papel sa table, lumapit si Serena sa juice station. Tahimik, maingat. Taste test lang. Bulong niya habang nilalabas ang maliit na bote ng sleeping pills mula sa kanyang bag. Nilagyan niya ng 2 peraso ng baso ng juice na may pangalan ni Elira. Mabilis ito natunaw, walang bakas. Let's see how strong your image of a perfect wife really is. Pagbalik ni Elira, abala pa rin siya sa pakikipag-usap sa HR head. Kinuha niya ang juice na may nakalagay na pangalan niya at uminom ng ilang lagok. Masarap pala tong mango juice nila, sabi niya na nakangiti. Ngumiti si Serena mula sa malayo. Kunwari walang alam. Refreshing, right? Ilang minuto pa nagsimula ng umikot ang paningin ni Elira. Parang biglang nagbago ang paligid. Ang liwanag ng araw ay tila masyadong maliwanag at ang mga tunog ng tawanan ay parang lumalabo. Hinawakan niya ang ulo niya, pinipigilan ng hilo. Mrs. De La Vega, okay lang po ba kayo? Tanong ng isang staff. Ngumiti pa siya ng pilit. Oo, baka gutom lang ako. Lalabas lang ako sandali para magpahangin. Tahimik siyang tumayo, iniwan ang mesa at naglakad patungo sa garden area. Hindi siya pinansin ng marami dahil abala ang lahat sa laro. Ngunit sa bawat hakbang, parang bumibigat ang katawan niya. Ramdam niyang lumalambot ang tuhod niya at ang hangin ay biglang bumigat sa paligid. Sa dulo ng pathway, tumigil siya. Humawak sa railings ng gazebo at huminga ng malalim. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Parang inaantok ako ng sobra. Nilapat niya ang kamay sa dibdib. Sinubukang pakalmahin ang kabog ng puso. Ang mga mata niya ay dahan-dahang bumabagsak at halos hindi niya na marinig ang mga alon ng dagat sa di kalayuan. Sa loob, napansin ni Eros na tahimik lang si Elira. Napakunot ang noon niya. Nasaan si Elira? Tanong niya sa isang staff. Lumabas po siya, sir, parang nahilo daw yata. Agad siyang tumayo. Kita ang pag-aalala sa mukha. Nahilo? Kanina pa ba? Mga 5 minuto na po. Mabilis siyang naglakad palabas ng hall. Sa di kalayuan, nakita niyang anyo ng asawa sa medyo masukal, malapit sa bangin. Nakahawak sa railings, nanginginig, at tila nawawala sa balanse. Elira! Sigaw niya sabay takbo. Pero bago pa man siya tuluyang makalapit, napakapit na si Elira sa ulo niya, napaupo sa sahig at halos matumba. Eros! Mahina ang boses ni Elira habang nakasandal sa railing ng cliff. Umikot ang paningin niya, tila nagdidilim ang paligid. Malamig ang hangin ng bundok ngunit parang nag-aapoy ang katawan niya sa init ng lagnat. Elira! Sigaw ni Eros mula sa kabila. Hawak pa ang cellphone habang nakikipag-usap sa staff. Wait, don't move! I'll come there! Ngunit huli na, napakapit si Elira sa metal railing. Ngunit dahil sa ulan ng nakaraang gabi, madulas ang lupa. Dumulas ang kanyang paa sa basang damo at bago pa siya makasigaw, naramdaman niyang bumigay ang lupa sa ilalim. Eros! Huling sigaw niya bago siya tuluyang nahulog. Tumakbo si Eros na parang mababaliw. Hindi niya alintana ang mga taong nagsisigawan sa likod. Ni hindi niya marinig si Serena na halos maputla na sa gulat. Ang tanging nasa isip niya lang ay ang mukha ni Elira. Ang babaeng ilang beses siyang tinaboy ngunit siya pa rin naiisip niya gabi-gabi. Hindi! Elira! Sigaw niya habang tumatakbo sa gilid ng bangin. Sa ibaba, mga sanga at bato ang sumalo sa katawan ni Elira. Sugatan siya, may dugo sa braso at noo. Ngunit, nakahinga pa. Mahina, pilit niyang iminulat ang mga mata.
Eros, bulong niya. Halos hindi marinig. Mabilis na bumaba si Eros. Basag-basag ang tinig niya habang sigaw ng sigaw. Hanapin siya! Hanapin si Alayra! Nang makita niya ito ay nakahandusay na sa damo. Halos mawala na ng malay. Agad siyang lumuhod at kinuha ito sa bisig. Alayra, stay with me, please. Huwag ka matutulog. Nanginginig ang boses niya. Halatang hindi niya na mapigilan ang kaba. Alayra, hawakan mo ko. Sigaw niya na halos punit ang boses. Naaalala niya ang mga pagkakataong tahimik lamang si Alayra. Ang paraan ng pangiti nito sa pagkainan kahit pinapahiya. Ang mga mata nitong puno ng kabaitan kahit hindi niya kailanman minahal noon. Hindi pwedeng ganito magtapos. Eros, huwag mo ko alalahanin, okay lang ako. Mahina niya namang sabi, ngunit walang halos boses. Tumahimik ka, Alayra. Hindi ka pwedeng mawala sa akin. Sa isang huling hila, ginamit ni Eros ang buong lakas niya para maiangat si Alayra. Napadapa ito sa lupa, hingal na hingal, at si Eros ay halos mawala ng hininga sa sobrang tensyon. Umulan, parang sinabayan ng langit ang bigat ng eksena. Dahan-dahan niyang niyakap si Alayra, hinaplos ang mukha nito. Malamig, maputla, at may mga gasgas sa braso. Dumilat si Alayra ng bahagya. Mahina ang boses. Eros, salamat. Huwag kang magsalita, okay? Ligtas ka na. Nanginig ang tinig niya. Ramdam ang takot na baka mawala ito anumang oras. Ngunit sa sandaling iyon, tuluyan ang pumikit si Alayra, nawala ng malay sa bisig ni Eros. Hey Alayra, gising! Sigaw niya na nanginginig ang kamay habang niyuyugyug ito. Lumapit ang ilang staff na narinig ang sigaw. Sir Eros, ano ang nangyari? Tumawag kayo ng tulong, bilisan niyo! Habang bumubuhos ang ulan, yakap ni Eros ang basang katawan ni Alayra. Nakaluhod sa putik, hindi alintana ang lamig o ang mga taong nakapaligid. Tahimik siyang tumingin sa langit. At ang unang pagkakataon nakita ng empleyado ang Eros de la Vega na hindi CEO, hindi malamig, kundi isang lalaking durog ang puso. Please, huwag mo kong iwan, Alayra. Habang patuloy ang ulan, bumuhos din ang luha niya. Isang tagpong hindi niya kailanman naisip na mararanasan. Sa bisig niya, naroon ang babaeng dati tinatanggap lang niya sa pangalan. Pero ngayon, ay parang naging dahilan ng bawat tibok ng puso niya. At sa huling eksena ng gabing iyon, si Eros ay basang-basa. Yakap si Alayra habang sa likuran ay kumikis na pa mga ilaw ng resort at dumadagundong ang kulog. Isang malamig na gabi na magbabago sa lahat ng susunod na lang araw. Basa pa rin ang paligid ng buhati ni Eros de la Vega si Alayra mula sa gilid ng bangin. Tumigil na ang ulan, ngunit nananatiling mabigat ang ulap sa langit. Parang sinasalamin ng bigat ang nararamdaman niya sa dibdib. Alayra, kapit lang. Mahinang sabi niya habang binabagtas ang madamong daan. Ang mga hakbang niya ay marahang nanginginig. Sa bawat segundo, pakiramdam niya ay unti-unting lumalayo ang hininga nito. Sir, tumawag na kami ng ambulansya. Sigaw na isa sa mga staff sa di kalayuan. Bilisan ninyo! Halos pasigaw na rin tugon ni Eros habang tuloy-tuloy sa paglalakad. Yakap-yakap ang walang malay na si Alayra. Basa na ang kanyang coat at putik na ang sapatos. Ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay mailigtas siya. Huminga lang ulit siya. Habang binubuhat niya ito ay napansin niyang may bahagyang pagkapunit ang blouse si Alayra sa gilid. Sinubukan niyang ayusin iyon upang hindi siya lamigin. Ngunit napahinto siya nang may makita. Sa ilalim ng manipis na tela lumitaw ang isang tato ng pulang liryo. Malinaw, makintab pa. Kahit natatabunan na ng ulan, napatigil si Eros. Parang biglang huminto ang mundo. Hindi, imposible to. Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa markang iyon. Naalala niya isang gabi, ilang taon na nakalipas sa isang private beach sa Batangas. Nandoon siya para takasan ng lahat. Ang trabaho, ang pressure ng pamilya, ang mga taong gusto lang siyang kontrolin. Sa gabing iyon, nakilala niya ang isang babae.
Magandang sopestikada pero simple. May misteryo sa ngiti. Hindi niya alam ang pangalan. Ngunit hindi niya nakalimutan ang pulang liryo na nakaukit sa tagiliran nito. Ito yung tattoo niya. Bulong ni Eros na halos hindi makapaniwala. Ang mga alaala ay bumalik na parang pelikulang tumatakbo sa isip niya. Ang tawa ng babae, ang tunog ng alon, ang init ng apoy sa bonfire, at ang huling halik na hindi niya kailanman inasahan na magiging alaala na lang. Babalik ako kapag kaya mo na magmahal ng totoo. Iyon ang mga salitang binitawan ng babae bago ito umalis noong gabing iyon. At ngayon, ang babaeng buhat-buhat niya, ang babaeng akala niya estranghero ay may parehong marka. Imposible. Mariin niyang bulong. Ikaw ba yung babae sa beach, Alyra? Hindi siya makapaniwala. Ang asawa niyang iniisip niyang pinakasalan lang dahil sa kasunduan ng pamilya ay siya palang babaeng minsang tumatak sa puso niya bago pa man niya siya nakilala bilang si Alyra Villarreal. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok nito. Nanginginig pa rin ang kamay niya. Kung ikaw ngayon, bakit hindi mo sinabi? Tahimik, wala siyang narinig kundi ang mahinang hinga lang ni Alyra at ang mga patak ng ulan na muling nagsisimulang bumuhos. Lumapit ang isa sa mga staff na nagbitbit ng kumot. Sir, eto po, takpan niyo muna siya. Kinuha niya iyon at maingat na binalot si Alyra. Ngunit hindi pa rin maiwasang sumulyap sa tattoo. Parang pinipilit niyang alalahanin kung totoo ba ang nakikita niya. Ilang sandali pa, dumating ang sasakyan ng kumpanya upang dalhin sila sa pinakamalapit na medic station. Ngunit bago pa siya sumakay, muling tumingin si Eros sa dagat sa ibaba ng cliff kung saan unang nagkita ang tadhana nila noon. Hindi ko alam kung laro ba ito, o kapalaran, o parusa. Mahina niyang sabi na halos pabulong. Pero kung ikaw nga yung babae sa gabi yun, bakit sa ganitong paraan pa tayo mali nagtagpo? Habang tinutulungan siyang isakay ni Alyra, patuloy pa rin sa pag-iisip si Eros. Naaalala niya kung gaano niya hinanap ang babaeng yun noon. Ang mga gabi ng paghihintay. Ang mga tanong sa sarili kung totoo ba ang lahat o panaginip lang. At ngayon, heto na siya. Hawak ang katawan ng babaeng minsang nag-iwan sa kanya ng marka sa puso. Isang marka ng pulang liryo. Dumikit ang noo niya sa noo ni Alyra. Isang saglit na puno ng emosyon. Alyra, kung ikaw ngayon, bakit mo pinili ang katahimikan? Bakit mo piniling itago ang totoo? Walang sagot, tanging katahimikan lang ng gabi ang huni ng hangin at ang pag-ikot ng sirena ng paparating na ambulansya ang maririnig. Sa loob ng sasakyan, habang pupunta sa lungsod, marahang hinawakan ni Eros ang kamay ni Alyra. Buhay ka pa, mahinang sabi niya. At ngayon kahit anong mangyari, hindi na kita pakakawalan. Sa tabi niya ay muling sumilip ang tattoo mula sa ilalim ng kumot. Ang pulang liryo, kumikislap sa ilalim ng ilaw ng sasakyan. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, si Eros de la Vega ay muling nakaramdam ng takot. Hindi dahil sa pagkawala ng kontrol, kundi dahil natatakot siyang mawala ang tanging babae na kailanman ay hindi pa niya tuluyang nakikilala. Ngunit minahal niya na, noon pa man. Sa loob ng ospital, nagmamadaling itinulak ng mga nurse ang stretcher ni Alyra papasok sa emergency room. Ang ilaw ng hallway ay malamlam, ngunit para kay Eros de la Vega, tila iyon ang pinakaliwanag na sandali ng kanyang buhay, sapagkat bawat segundo ay laban sa oras. BP is dropping. Prepare the oxygen. Sigaw ng isang doktor. Call for a neurologist. Please, possible head trauma. Nakatayo lang si Eros sa labas ng ER. Nakapamulsa. Nanginginig ang mga kamay. Basa pa rin ang suot niyang coat. Nanginginig sa lamig at kaba. Hindi niya marinig ang sarili niyang paghinga. Tanging ang tibok lang ng puso niya ang paulit-ulit na kumakalampag sa tenga niya. Please, huwag mo yun. Huwag siyang kunin sa akin. Ilang sandali pa ay lumabas ang isang nurse. Sir, kailangan po namin tanggalan ng mga prosthetics at makeup niya para linisin ng maayos ang mga sugat. May mga residue kasi sa humalo sa putik. Prosthetics at makeup? Tanong niya sa isip. Tumango lamang si Eros. Gawin ninyo ang kinakailangan.
Habang pinagmamasdan niya sa loob sa pamamagitan ng glass window, unti-unti na ngang nilinis sa mga nurse sa mukha ni Elira. Dahan-dahan nilang tinanggal ang layer ng silicone, ang mga peking pimple, ang pinatigas sa balat na parang maskara, at unti-unting lumitaw ang isang ibang babae. Ang kutis ay maputi, makinis. Ang ilong ay matangos. Ang labi, rosa sa tila may sariling ningning, kahit walang kolorete. Ang mga pilikmata, mahaba at likas. Hindi na siyang babaeng kilala ni Eros bilang pangit na asawa na pinilit lang niyang pakasalan dahil sa kasunduan. Ang babaeng nakahiga ngayon sa kama, iyon ang babaeng minsan niyang pinangarap. Ang babae sa beach. Ang babaeng may pulang liryo sa tagiliran. Naniga si Eros. Parang biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. "Sir, okay na po siya. Stable na ang vitals pero comatose pa rin siya," sabi ng doktor. Kailangan pa niyang maobserbahan. Hindi siya sumagot. Hindi rin siya makagalaw. Ang mga mata niya ay nakatutok lang sa mukha ni Elira. Ang mukha na noon ay palagi niyang hinahanap sa alaala. Ngunit ngayon ay nasa harapan niya na. Totoo, humihinga, ngunit walang malay. Lumapit siya, mabagal. Parang natatakot na baka maglaho ulit ito kapag nilapitan niya. Pagdating niya sa tabi ng kama, maingat niyang hinaplos ang pisngi nito. Mainit, buhay, totoo. Diyos ko, mahina niyang sabi na halos pabulong. Ikaw nga talaga. Naaalala niya ang gabing iyon sa tabing dagat. Ang tawa ng babae, ang mga alon na sakse sa kanilang sandali, at ang pangakong binitawan nito bago siya umalis. Babalik ako, kapag kaya mo nang magmahal ng totoo. Ngayon, heto siya. Bumalik nga, ngunit sa paraang hindi niya inaasahan. Bakit mo tinago? Bulong ni Eros habang pinagmamasdan ng bawat linya ng mukha ni Elira. Bakit mo pinaramdam sa akin na isa kang estranghero? Walang sagot. Tanging mahinang tunog lamang ng heart monitor ang pumapailan lang sa silid. At sa bawat tunog na iyon, parang sinasakal siya ng katotohanan na ang babaeng minamaliit noon, ang babaeng iniiwasan niya sa bahay, ay siya palang tanging babaeng hindi niya kailanman nakalimutan. May kumatok sa pinto. Si Dr. Ramos. Lumapit at mahinang nagsalita. Sir, maari na ho kayo manatili dito kung gusto ninyo. Pero kailangan niyo muna magpahinga. Wala pa tayong kasiguraduhan kung kailan siya magigising. Tumango lamang si Eros at umupo sa tabi ng kama. Pinagmasdan niya si Elira. Ang bawat pilik mata, ang bawat guhit ng mukha nito, ang mga kamay nito ang mahina. Ngunit nahawakan niya, may init pa rin dumadaloy. Alam mo ba kung ilang taon kitang hinanap? Mahina niyang bulong. Hindi ko alam kung sino ka. Pero kahit hindi kita nakalimutan, hindi ko alam na ikaw pala yon. Ikaw palang nasa tabi ko sa lahat ng panahon to. Nanginginig ang kanyang boses. May halong pagsisisi at takot. Naalala niya ako ilang beses niyang tinanggihan ng mga ngiti ni Elira. Kung paano siya insultuhin ng kaanak nito at sinaktan sa mga salita. Pinaniwala mo akong wala kang halaga. Marahang sabi niya, habang pinupunasan ng luha sa pisngi. Pero ngayon alam ko na kung sino ka. Parang gusto kong bumawi sa lahat nang di ko nasabi. Tumingin siya sa monitor. Stable, ngunit walang kamalay-malay. Kaya, dahan-dahan siyang yumuko at bumulong sa tenga ni Elira. Kung maririnig mo man ako, Elira. O kung ano man ang tunay mong pangalan, please, bumalik ka. Sandali siyang natahimik. Dahil ngayon alam ko na ang totoo. Ngayon ko lang ako handang magmahal ng totoo. Lumipas ang oras, dumilim ang labas, ngunit hindi umalis si Eros sa tabi ng kama. Pinagbasta niya ang babae na katulog ng payapa. Ang babae na minsan niyang binasag, ngunit ngayon ay tanging siya lang ang gusto niyang buuin muli. Sa gitna ng katahimikan ng silid, marahang kumapit ang mga daliri ni Elira sa kamay niya. Mahina, halos hindi maramdaman, pero totoo. Napasinghap si Eros. Elira, walang tugon, ngunit ang maliit na paggalaw na iyon ay sapat na para muling sumiklab ang pag-asa sa dibdib niya.
At sa gabing iyon, habang tahimik ang buong ospital, marahan namang umiti si Eros sa gitna ng pagod, luha at pagsisisi. Hindi ako aalis ha? Bulong niya. Dito lang ako hanggang sa magising ka at makilala mo rin ako ulit. Sa tabi niya, ang pulang lirio sa tagiliran ni Alaira ay bahagyang lumitaw mula sa ilalim ng kumot. Tila paalala ng simula nila at ng katotohanan ngayon pa lang niya lubos na nauunawaan. Ang babaeng tinanggihan niya noon, siya rin pala ang tanging babaeng matagal niya nang hinintay. Tahimik ang buong silid, tanging tunog lang ng heart monitor at mahinang tuloy-tuloy na hininga ni Alaira ang bumabalot sa paligid. Ilang araw na rin siyang comatose at sa lahat ng gabing iyon wala ni isang sandali na iniwan siya ni Eros de la Vega. Nasa tabi pa rin siya, suot ang parehong itim na coat na halos hindi niya binababa. Ang buhok ay magulo, ang mga mata mapula sa puyat. Sa bawat tunog ng makina, parang may kasabay na pintig sa dibdib niya. Parang pinaparusahan siya ng bawat segundo ng katahimikan. Sa maliit na mesa sa tabi ng kama, nakapatong ang isang florera sa pulang lirio, ang paboritong bulaklak ni Alaira. Araw-araw itong pinapalitan ni Eros ng bago. Sabi mo dati sa resort, ang lirio raw, simbolo ng pagbangon. Kaya bumangon ka na riyan, Alaira. Binuksan niya ang isang lumang libro. Ang The Little Prince. Paborito mo to, diba? Mahina niyang sabi habang binabasa ng malumanay ang mga pahina. Sabi ng prinsipe, it is only with a heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. Napangiti siya ng mapait. Hindi ko nakita noon. Nabulag ako sa galit, sa pride. Pero ngayon kitang-kita ko na. Ikaw lang ang mahalaga. Lumapit siya sa kama. Inayos ang kumot ni Alaira at marahang inaplos ang mukha nito. Ang tagal ko na kunwaring wala akong nararamdaman. Lagi kong iniisip na kasunduan lang to, Alaira. Pero nang muntik kitang mawala. Huminga siya ng malalim. Pinigilan ng pagbasag ng boses. Doon ko lang na-realize kung gaano ako kalungkot sa buhay bago ka dumating. Tuwing gabi, doon siya natutulog sa maliit na sofa, nakasandal sa gilid ng kama. May mga pagkakataong nagigising siya sa sobrang kaba. Agad siyang tatayo at titingnan ng monitor. Sisiguraduhin maayos pa rin ang tibok ng puso nito. At tuwing ganon, muli niyang mahahawakan ng kamay ni Alaira. Kung maririnig mo ako, bulong niya, kising ka na please. Patawarin mo ako sa lahat ng araw ng pagiging cold ko sa'yo. Sa lahat ng gabi na hindi kita sinasamahan kumain. Ilang beses na rin siyang dinalaw ng mga kamag-anak at empleyado. Ngunit lagi niyang sinasabi, wala akong gustong makausap. Siya lang ang importante. Kahit si Serena nang minsang dumating ay hindi niya pinapasok. Wala ka ng lugar sa buhay ko. Malamig niyang sabi noon. Hindi ikaw ang kailangan ko makita. Gusto ko sa pagising niya. Andito ako sa tabi niya. Pag alas si Serena, matagal siyang nakatulala. Ang bigat ng dibdib niya ay parang hindi na mawala. Kung hindi kita binalawala noon, kung pinakinggan ko lang ang puso ko, siguro masaya ka ngayon. Siguro hindi mo kailangan dumaan sa lahat ng sakit. Lumapit siyang muli. Umupo sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mga labi ni Alaira gamit ang cotton swab. Alaira Villarreal de la Vega. Marahan niyang bulong. Ang babaeng pinagkait sa akin ng katotohanan at ng sarili kong pride. Kinuha niya ang cellphone at pinatugtog ang isa sa mga paboritong classical music na tinugtog ni Alaira sa bahay. Claire de Lune, ang resort kung saan sila unang nagkita. Habang umiikot sa himig, nakatingin lang siya sa mukha ng asawa. Parang sinusubuhang kabisaduhin ang bawat detalye nito. Tingnan mo ako, oh. Sabi niya na mahina at halos pabulong. Walang Eros de la Vega na cold ngayon. Ako lang to. Yung lalaking natatakot mawala ng babaeng mahal niya. Pinikit niya ang mga mata at marahang ibinaba ang noo sa kamay ni Alaira. Kung magigising ka lang, Alaira, babaguhin ko lahat. Hindi na ako magiging duwag. Hindi na ako magpapadala sa sabi-sabi. Lalo lang kitang ipagtatanggol
Sa lahat ng tao. Sa lahat ng oras. Tumahimik ang paligid. Tila kahit ang mga makina ay sabay ring huminga ng mabagal. Sa bawat segundo ng katahimikan, bumabalik sa isip niya ang lahat. Ang mga sandaling iniiwasan niya ito sa bahay. Ang mga tingin niyang puno ng pagdududa. Ang mga salitang hindi niya dapat sinabi. At ngayon, habang nakahiga ito sa kama, tila binaliktad ng tadhana ang lahat. Siya naman ngayon ang nagbabantay. Umaasang sa isang iglap, nagbukas ulit ang mga matang iyon at sasabihin, Eros, okay lang ako. Ngunit wala, katahimikan lang. Hanggang sa maramdaman niyang bumigat ang dibdib niya at hindi niya na napigilan ang pagpatak ng luha. Hindi ko na alam kung ilang beses na ako humingi ng tawad. Mahina niyang sabi. Pero kung kailangan kong gawin to araw-araw, gagawin ko. Basta magising ka lang. Lumipas ang ilang minuto. Lumuhod siya, hinawakan ng kamay nito ng mas mahigpit at buong puso niyang ibinulong. Pumalik ka na, Alyra. Kasi ngayong wala ka, ngayon ko lang na-realize, ikaw lang ang tahanan ko. At sa gabing iyon, sa gitna ng mga ilaw ng ospital, isang luha ang dahan-dahang gumuhit sa pisngi ni Alyra. Nahina, halos hindi mapansin. Ngunit kay Eros, iyon ay himala. Nanginig ang kanyang labi. Alyra, hindi pa man ito nagigising, alam niyang naririnig siya nito. At iyon lang ang kailangan niyang pagkapitan. Ang pag-asang darating ang araw na muling magbubukas ang mga mata nito at makikita siya ang hindi ng cold na CEO, kundi ang lalaking marunong ng magmahal ng totoo. 2 linggo matapos ang aksidente, habang patuloy pa rin comatose si Alyra, isang balita naman ang yumanig sa buong De La Vega Corporation. Lumabas na sa publiko ang CCTV footage mula sa resort kung saan naganap ang team building. At sa malinaw na kuha, kitang-kita kung paano si Serena Smith mismo ang lumapit sa mesa ni Alyra. Palihim na nilagyan ng puting pulbos ang juice bago iniabot sa staff. Tahimik ang buong conference room habang pinapanood ni Eros de la Vega ang video sa malaking screen sa harap ng lahat ng department heads at board members. Naka-cross arms siya, malamig ang tingin. Ngunit ang panga niya ay halatang naninigas sa galit. Nang matapos ang video, walang nagsalita. Tanging mahina lang na bulong mula sa ilang empleyado. Diyos ko, si Ma'am Serena pala talaga. Tumango si Eros. Mabigat ang bawat hakbang niya papunta sa harap. Sa loob ng maraming taon, malamig niya sabi. Pinagkatiwalaan ko si Serena bilang isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ng kumpanya at pamilya. Pero eto, tinuro niya ang screen. Ito ang tunay niyang mukha. Nakangiti si Serena sa gilid ng silid, pilit na pinapakalma ang sarili. Eros, please, don't make a scene. I can't explain. Explain? Putol pa ni Eros. Mababa, pero matalim ang tono. Paano mo ipapaliwanag na halos mapatay mo ang asawa ko? Dahil lang sa selos at inggit? Natigilan si Serena. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yan. Nagtaas ang kamay si Eros at lumapit ang legal officer ng kumpanya, may hawak na folder. We verified it through the resort's management. CCTV was authenticated. The resort security also confirmed na ikaw pa mismo ang lumapit sa bar area at nagdala ng sariling tumbler. Nanginig ang labi ni Serena. Hindi ako ganon, Eros. You know me. Akala ko nga kalala kita. Malamig niyang tugon. Pero ang hindi ko alam, kaya mo palang manakit ng walang kalaban-laban. Tumalikod siya, humarap sa board. Effective immediately, Serena Smith is terminated from her position as Senior Executive Director. She will be facing attempted homicide charges. Eros, please! Halos sigaw na ni Serena. Mahal kita! Ginawa ko lang yun dahil ayoko maagaw ka ng babae yun. Impostor siya. Ngumisi si Eros. Mapait, walang emosyon. Ang tinatawag mong impostor? Siya ang babaeng minsang iniligtas ko at minahal ko noon. At kahit hindi mo tanggap,
Siya ang asawa ko. Pero Eros, guard, 2 security personnel ang pumasok. Mabilis na lumapit kay Serena. Walang hiya ka, sigaw nito habang kinakaladkad palabas. Mapapahama ka rin, Eros. Pinili mo ang maling babae. Tahimik ang buong boardroom. Hindi na nag-react si Eros. Tinitigan lang niya ang pintuan hanggang sa tuluyang mawala na si Serena sa paningin niya. Nang makaalis ang lahat, nanatili siya nakatayo sa harap ng mesa. Huminga siya ng malalim, tinanggal ang coat, at marahang umupo. Enough with silence. Aniya sa lahat. Walang sino mang mananahimik pa sa harap ng kasamaan. Kung sino man sa inyo ang kumampi kay Serena, this is the time to speak up. Nagkatinginan ng mga empleyado. Walang gustong umamin. Hanggang sa tumayo si Tita Minerva, ang tiyahe ni Eros na dati ring umaway kay Alaira. Eros, alam naming mali siya. Pero huwag mo namang sirain ang pamilya dahil lang sa isang babae. Tumayo si Eros. Marahan, ngunit mariin. Isa pa, tita. Isa pang salita laban sa kanya. At pati ikaw, aalis sa pamilyang to. Ngayon din. Namutla ang tiyahe ni Eros. Hindi to tungkol sa pera o pangalan ng De La Vega. Mahina pero mabigat ang tono niya. Tungkol to sa tama at mali. At sa pagkakataong to, hindi ko nahahayaang saktan ulit si Alaira. Kahit sino pang kumalaban. Tahimik ang lahat. Ang ilang empleyado ay napayuko. Ang iba naman ay nagpalakpakan ng marahan. Tanda ng pagsang-ayon. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ng katahimikan. Ang mga kasambahay ay tahimik lang, takot magsalita. Tinanggal niya ang necktie, dumiretso sa kwarto ni Alaira. Nang makita niya nakahiga pa rin ito sa kama, kumunot ang kanyang noo. Tila bumalik ang lahat ng sakit na sinusubukan niyang itago sa opisina. Umupo siya sa tabi nito, hawak ang kamay. Justice has been served, bulong niya. Pero kahit ipasok ko pa sa kulungan lahat ng may kasalanan, hindi pa rin ako mapalagay hanggang hindi ka nagigising. Marahang hinaplos niya ang pisngi nito at sa unang pagkakataon, may ngiti sa labi ni Eros. Mahina pero totoo. Wala na si Serena. Wala nang mananakit sa'yo. Ang pamilya ko pinatigil ko na. Ang kumpanya, nalinis ka na. Huminga siya ng malalim at marahang idinampi ang labi sa noo ni Alaira. Ngayon, ikaw naman. Bumalik ka na, Alaira. Kasi tapos na ang laban ko sa mundo. Ikaw na lang ang kulang para manalo ko. Sa gilid ng kama, kumikista pa rin ang maliit na pulang lirio sa florera. At sa katahimikan ng gabi, tila humigpit ng bahagya ang kamay ni Alaira sa kanya. Mahina, pero sapat na para maramdaman niyang naririnig siya nito. Mula nang makulong si Serena, tila nagbagong ihip ng hangin sa buong De La Vega Corporation. Ang dating malamig at istriktong CEO na si Eros De La Vega ay unti-unti nagbago at ang lahat ng nakapaligid sa kanya ay ramdam iyon. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakita ng mga empleyado ang kanilang boss nang umingiti. Hindi man palagi, pero sapat na para mapansin nilang may kakaiba. Hindi na ito palaging nakakunot ang noo o biglang naninigaw kapag may maliit na pagkakamali. Sa halip, marahan na nitong inaabot ang mga dokumento at minsan pa'y nakikita sa cafeteria. Tahimik na nagkakape habang nakatingin sa labas ng bintana. Ngunit sa likod ng lahat ng pagbabagong iyon may isang dahilan, si Alaira. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, diretso si Eros sa bahay. Hindi siya dumadaan sa mga gala o business events. Ang tanging hinahanap niya lang ay ang katahimikan ng silid kung saan nakahiga ang kanyang asawa. Sa loob ng kwarto ni Alaira, nagbistulang hardin ang dating malamig na espasyo. Nilagyan ni Eros ang mga puting lirio at pulang rosas, ang bawat sulok. Ang mga bulaklak na dati hindi niya pinapansin, tinanggal niya ang lahat ng mga larawan ni Serena na dati ay nakadisplay pa sa kanyang mga gamit. Lahat ng alaala ng nakaraan pa, pinasira niya. Wala nang ibang babae sa buhay mo kundi siya. Mahinang sabi minsan kay Lola Remedios na dumalaw din sa bahay. Ngumiti ang matanda. Hawak ang kamay ng apo. Yan ang apo kong kilala.
Masyado ka lang natakot magmahal noon, Eros. Pero ngayon mukhang natutunan mo na. Tumingin si Eros sa tulog na si Alayra. Hindi ko alam kung paano ko siya babayaran sa lahat ng sakit na naidulot ko. Aniya. Pero kung pagbibigyan pa akong makita siyang nakangiti ulit, siguro doon ko masasabing nakabawi ako. Habang lumilipas ang mga araw, naging mas magaan ang aura ni Eros. Ang mga empleyado minsan ay nagbibiruan na. Grabe, si Sir Eros naman yata ang may tinatago. Ngayon lang ata to hindi nanigaw buong linggo. Baka naman in love na talaga siya sa asawa niya. At hindi sila nagkakamali. Bago pumasok sa opisina, dumaan muna siya sa kwarto. Binabasahan niya si Alayra ng mga paborito nitong libro, mga nobelang may mahihinang kwento ng pag-ibig. At minsan mga tula na dati tinatawanan lang niya. Di ko akalain magugustuhan ko to, sabi niya minsan habang nagbabasa. Pero kapag ikaw ang dahilan kung bakit ako nagbabasa, parang may bago ako nakikita. At sa bawat pagdaan niya, palaging pareho ang ginagawa niya. Inaayos ang kumot. Sinisigurong sariwa ang mga bulaklak at tinutugtugan ng gitara ang kwartong iyon. Minsan tinatanong niya sa nurse, "Sir, mabuti naman araw-araw niyong ginagawa yan. Hindi po ba kayo napapagod?" Ngumiti naman si Eros, ang unang ngiti na hindi pilit. "Hindi ako mapapagod sa kanya," sagot niya. "Sa totoo lang, dito ako nakahanap ng kapayapaan." Dahan-dahang nawala ang imahe ng cold CEO. Ang dating takot ng mga empleyado ay napalitan ng respeto at paghanga. Sa bawat meeting, mas kalmado na siyang nagsalita. Hindi na siya puro utos. Minsan pa nga'y nakikinig na sa opinyon ng iba. Ngunit sa gabi, sa tabi pa rin ni Alayra siya bumabalik. At doon, habang hawak ang kamay nito, marahang binubulong ang mga salitang ngayon lang niya natutunang sabihin. Hindi ko kailangang maging perpekto. Ang gusto ko lang, kapag nagising ka, makita mo akong marunong na magmahal. Sa katahimikan ng silid, may tunog ng bentilador, amoy bulaklak. At pintig ng pusong dati bato, ngunit ngayon, unti-unti nang natutong tumibok muli para sa pag-ibig. Lumipas ang 2 buwan, simula nang dalhin ni Eros si Alayra sa kanilang bahay. Araw-araw pareho ang eksena. Si Alayra tahimik at walang malay sa higaan. Si Eros naman nakaupo sa tabi hawak ang kamay nito. Nagdarasal na gisingin siya ng langit. Lumipas ang mga araw ng pag-asa, ng mga pangakong bukas magigising na siya. Ngunit heto siya, pagod, sugatan, at tuluyan na ngang bumagsak. Isang gabi habang malakas ang ulan sa labas, nakaupo si Eros sa gilid ng kama ni Alayra. Sa mesa, nakapatong ang larawan nilang magkasama. Sa unang taon ng kasal nila, mga ngiti noon na hindi niya maibalik ngayon. Dahan-dahang tumulo ang luha niya, bumagsak sa kamay ni Alayra. "Kung maririnig mo lang ako, Alayra," garal-gal ang kaniyang boses. Hinaplos niya ang pisngi nito. "Ngayon ko lang naintindihan. Hindi ko kailangan ng perpektong babae. Ang kailangan ko lang ay ikaw." Pumasok si Lola Remedio sa kwarto, dalang rosaryo at isang tasa ng tsaa. Tahimik niyang inilapag iyon sa mesa at naupo sa tabi ni Eros. "Hindi mo dapat sisihin ang sarili mo, apo." Mahinahon niyang sabi. "May mga sugat na hindi gamot ang kailangan kundi oras." Tumango naman si Eros, pero baka sa mukha niya ang guilt. "Lola, kung hindi ko siya dinala doon, kung hindi ako naging busy sa trabaho, baka hindi ito nangyari." Hinawakan ni Lola Remedios ang kamay ng apo niya. "Eros, matagal ko na alam ang totoong kagandahan ni Alayra," sabi niya na mahina pero matatag. "Alam kong nag-disguise lang siya noon. Kaya nga ako pumayag sa kasunduan ninyo. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa nakita kong mahal kanya ng totoo." Napatingin si Eros sa kanya, gulat. "Alam mo, Lola?" Ngumiti ang matanda. "Oo, apo. Pero pinili kong manahimik. Gusto kong ikaw mismo makakita kung sino siya sa puso mo. Hindi sa mukha, hindi sa yaman, kundi sa pagmamahal.
Natahimik si Eros. Parang may malaking bato na gumulong mula sa dibdib niya. Pero naiwan ang bigat ng pagsisisi. Ang tagal kong bulak. Bulong niya. Ginawa ko siyang alipin sa bahay. Pinahiya ng pamilya sa harap ng mga tao. At ngayon, naputol ang salita niya nang muling tumulo ang luha. Lumapit si Lola Remedios. Marahang pinahid ang kanyang luha. Kung mahal mo talaga siya, Eros, sabi nito, ipaglaban mo hanggang sa huling tibok, apo. Pero paano, Lola? Paano ko siya ipaglalaban kung wala naman akong laban sa oras? Ngumiti ang matanda. Ang pananampalataya, apo? Hindi mo kailangang makita para paniwalaan. Ipagdasal mo siya, hindi lang bilang asawa mo, kundi bilang kaluluwa na minsan sinaktan at ngayon ay gusto mong pagalingin. Tumayo si Eros at lumapit sa altar sa sulok ng kwarto. Doon kung saan dati tinatawa lang niya ang panalangin. Kinuha niya ang rosaryo ni Lola at dahan-dahang lumuhod. Panginoon, mahina niyang sabi, hindi ako marunong manalangin. Pero kung may natitirang awa ka para sa isang makasalanan na tulad ko, ibalik mo siya sa akin. Hindi ko hihingi ng kapalit. Gusto ko lang siyang mabuhay. Habang nagsasalita siya, pumasok ang private nurse at sinabing bumaba na ang blood pressure ni Alaira. Mabilis siyang tumayo. Lumapit at hinawakan ang kamay nito. Alaira, pakinggan mo ako. Pabulong niyang sabi. Nanginginig ang boses. Kaya mo to. Hindi pa tapos ang laban natin. Nagpatuloy ang ulan sa labas at sa loob ng kwarto, tanging tunog lang ng monitor at mahihinang hikbi ni Eros ang maririnig. Ngunit sa gitna ng dilim, may kakaibang himig ng pag-asa. Ang tibok ng puso ni Alaira, mahina pero buhay. At sa sandaling iyon, muling nagdasal si Eros. Hindi na bilang CEO ng De La Vega Group, kundi bilang isang lalaking natutong magmahal ng totoo at maniwalang muli sa himala. Tahimik ang buong mansyon ng gabing iyon. Tanging mahina at malungkot na tugtugin ng gitara ni Eros de la Vega ang bumabalot sa kwarto. Sa tabi ng kama ni Alaira, nakaupo siya sa lumang sofa. Suot ang simpleng puting shirt. Walang bahid ng pagiging CEO, walang kayabangan. Tanging isang lalaking umiibig na puno ng pag-asa. Sa ilalim ng buwan, ako'y naghihintay. Baka sakaling marinig mo pa rin ang awit ng puso ko. Nanginginig ang boses niya habang kumakanta. Ang kantang iyon, ang paboritong kanta ni Alaira. Ang madalas itong tugtugin sa gitara noong unang buwan ng kanilang kasal. Noong mga panahong hindi pa niya ito pinapansin. Pero sa tuwing naririnig iyon, tila kumakalma ang buong bahay. Ngayon, siya naman ang tumutugtog para sa babaeng hindi niya alam kung maririnig pa. Umupo siya sa gilid ng kama. Hinahaplos ang buhok nito. Pinunasan ng pawis sa noo. Mahina siyang umiti kahit mabigat ang dibdib. Alaira, gusto kong malaman mo. Bulong niya na halos pabulong sa hangin. Hindi na ako yung Eros na nakilala mo. Hindi na ako yung lalaking pinili lang ang pride at hindi ang puso. Sandali siyang natigilan. Ang dami kong pagkukulang, Alaira. Ang dami kong maling salita na sana hindi ko na sinabi. Pero kung bibigyan ako ng isang pagkakataon, ipapakita ko sa iyo kung gaano kitang kamahal. Tuloy-tuloy ang tugtog ng gitara. Lumipas ang ilang minuto. Tahimik nang hanggang sa narinig niya ang isang mahina at halos hindi marinig na tinig. Eros. Napatigil siya. Akala niya ay guni-guni lang. Ngunit nang lumapit siya, nakita niyang kumurap si Alaira. Marahang gumalaw ang mga daliri nito. Alaira? Halos hindi na makapagsalita si Eros. Bumukas sa mga mata nito. Unti-unting tumingin sa kanya. Tila naguguluhan. Eros! Mahinang ulit ni Alaira at pilit nang umiti. Parang naputol ang hininga ni Eros. Inilapag niya agad ang gitara. At bago pa siya makapigil sa sarili, niyakap niya ito ng mahigpit. Umiiyak na parang batang nawalan at muling nagkatagpo. Salamat, salamat Diyos ko. Paulit-ulit niyang bulong habang niyayakap ang babae. Akala ko hindi na kita maririnig. Akala ko hindi mo na ako tatawagin ulit sa pangalan ko.
Mahina pang boses si Alaira pero malinaw. Bakit ka umiiyak, Eros? Pinunasan niya ang luha. Ngumiti naman kahit namamagana ang mata. Dahil gising ka na at may mga bagay akong kailangang sabihin. Matagal ko nang gustong ipaliwanag. Hinawakan niya ang kamay na to, marahan. Alaira, may nakita ako noong gabing dinala kita sa ospital. May tattoo ka sa tagiliran. Isang pulang liryo. Tahimik lamang si Alaira, pero kita sa mga mata niya ang pagkagulat. Paano mong alam? Huminga ng malalim si Eros. Nag-ipon ng lakas ng loob. Dahil iyon ang parehong totoo ng babaeng nakilala ko sa beach. Years ago. Marahan niyang sabi. Noong panahong wala pa ako sa posisyon, wala akong pera at piniling magliwaliw dahil sawa na ako sa mundo. May isang gabi na may nakilala akong misteryosang babae. Hindi ko alam ang pangalan niya, pero tumatak siya sa isip ko. May pulang liryo sa tagiliran, katulad ng sayo. Napatulala si Alaira. Dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin sa kisame. Tumango naman si Eros sa puno ng emosyon. Hindi ko alam, Alaira. Hindi ko alam na ikaw pala yun. Kaya nung una kitang makita sa kasal, hindi ko inisip. Pero na makita ko yung totoo na tinanggal ang prosthetic, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Parang pinapaalala ng tadhana kung gaano akong katanga. Niyakap ulit siya ni Eros. Mas mahigpit na ngayon. Hindi ko alam kung paano ko mapapantayan yung kabutihan mo sa akin, Alaira. Pero mula ngayon, ipinapangako ko. Bawat araw na magigising ka, ako ang unang taong makikita mo. Ngumiti naman si Alaira. Pilit na huminga ng malalim. Basta huwag ka na ulit mawawala, Eros. Wala na akong ibang kailangan. Hinaplos ni Eros ang pisngi nito. Marahan na parang ayaw masaktan. Hindi na. Sagot niya. At sa pagkakataong to, hindi ko na hahayaang mawala ka pa. Habang pinagmamasdan niyang muli ito makatulog, hindi dahil sa koma kundi sa pagod na pangiti si Eros ng may luha. Sa unang pagkakataon matapos ng matagal na gabi ng dasal at paghihintay, naramdaman niyang dininig na siya ng langit. At sa labas ng bintana, huminto ang ulan. Parang sinadyang sumabay sa himalang iyon. Sa gitna ng tahimik na gabi, ang tugtugin ng gitara ay hindi na malungkot. Ito na ngayon ang musika ng pagbangon, ng kapatawaran at ng pag-ibig na muling ipinagkaloob. Tahimik ang kwarto. Ang malamlam na ilaw sa lampshade ay dahan-dahang bumabalot sa mukha ni Alaira, na ngayon ay nakaupo sa kama, bagyang mahinang kumikilos. Pero gising at malinaw ang isip. Sa tabi niya nakaupo si Eros de la Vega, hawak-hawak ang kamay, tila ayaw nang pakawalan. Matagal silang hindi nagsalita. Tanging tunog ng wall clock ang maririnig sa buong silid. Si Alaira ang unang bumasag sa katahimikan. Alam kong ikaw ang lalaking yon, Eros. Mahinahon niyang sabi, ngunit may nginig sa tinig. Kaya ako nag-disguise. Kasi napagod na ako magmahal ng mga lalaking mukha lang ang hinabol. Yung puro panlabas lang ang tinitingnan. Pera lang ng pamilya ko. Itsura ko, lagi. Yun lang ang dahilan. Nilingon siya ni Eros sa tahimik lang na nakikinig. Kita naman sa mga mata nito ang halo ng guilt at pagmamahal. Pinagpatuloy ni Alaira habang bumabagsak ang luha sa pisngi. Nung una kitang nakita sa picture na binigay ni Papa at gusto niya mag-dinner tayo kasama si Don Hector. At gusto ni Papa na ipagkasundo tayo sa kasal. Gusto ko sanang tumanggi. Pero na makita ko yung paraan ng pagtingin mo, kahit pa yung pangit, na Alaira ang kaharap mo, nakita kong iba ka. Napasapo siya sa mukha at humikbi. Eros, hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad. Alam kong mali na itinago ko ang totoo. Pero gusto kong malaman mo na hindi ko naman ginawa yun para lokohin ka. Ginawa ko yun para malaman kung
Kaya ba talaga akong mahalin ng isang tao nang walang kondisyon? Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay at tumingin kay Eros. Kaya mo ba akong mahalin? Kahit alam mong niloko kita sa itsura ko? Tahimik si Eros sa loob ng ilang segundo. Para bang iniipon niya ang lahat ng damdaming hindi nasabi sa mga nakaraang buwan. Pagkatapos ay marahan siyang ngumiti. Hindi yung ngiting mayabang na CEO, kundi ngiting totoo at malambot. Hindi mo ako niloko, Alayra. Mahina niyang sagot, sabay haplos sa pisngi nito. Tinuruan mo akong tumingin gamit ang puso. Napatitig naman si Alayra sa kanya at hindi makapaniwala. Kahit ganito ang ginawa ko sa'yo? Tumango si Eros ang mariin. Kung hindi mo ginawa yon, baka hanggang ngayon, nakakulong pa rin ako sa pride ko, sa panlabas sa anyo ng tao. Pero ikaw ang nagturo sa akin kung ano talagang halaga ng isang tao. Hindi sa mukha, hindi sa yaman, kundi sa kabutihan. Huminga siya ng malalim. Alam mo ba nung unang sinabi sa akin ni Lola na ikaw ang pakakasalan ko? Wala ako naramdaman nun. Akala ko lang siguro isa lang to sa mga kasunduan para mapasaya siya. Pero na makita akong pinagkatawanan ka ng iba at tumayo ka pa rin ng may dignidad, doon na ako tinamaan. Hindi mo kailangang magpaganda para ipakita kung sino ka. Kasi kahit sa simpleng kilos mo lang, may ganda na hindi kayang bilhin ng kahit anong pera. Humagulgol na si Alayra, hindi na mapigilan ng emosyon. Eros, mahinang tawag niya. Ang tagal kong gustong marinig yan. Hinawakan ni Eros ang magkaibang pisngi niya at pinunasan ng luha. Wala kang kailangang itago, Alayra. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung bakit mo ginawa yon. At sa totoo lang, tumigil siya sandali. Ngumiti na may sakit pero totoo. Mas lalo pa kitang minahal. Ngumiti naman si Alayra sa gitna ng mga luha. Hindi ako sanay marinig yan mula sa'yo. Dati hindi ko kayang itago, sagot ni Eros. Pero ngayon, ayoko nang palampasin ang kahit isang araw na hindi mo alam kung gaano kang kahalaga sa akin at kung gaano kitang kamahal. Tiningnan niya ito ng mabuti. Parang gusto niyang tandaan ang bawat detalye ng mukha. Kung pipiliin ko ulit sa simula, kahit yung Alayra na may peklat, may pustiso, makapalang salamin, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Napatawa si Alayra sa gitna ng luha. Kahit yung may peking peklat, tumawa rin si Eros sabay sagot. Kahit palagyan mo ng 10, mahal pa rin kita. Nagkatitigan silang dalawa. Walang salita, puro puno ng damdamin. Muli lumapit si Eros at tinalikan siya sa noo. Banayad, puno ng pangako. Wala nang disguise. Wala nang pagtatago. Bulong niya. Simula ngayon, eto na tayo. Totoo, walang lihim, walang hadlang. Ngumiti si Alayra, marahan at sa unang pagkakataon mula nang magising siya, ramdam niyang tapos na ang lahat ng takot. Ang natira na lang ay pag-ibig na totoo, malaya at totoo sa puso. Isang buwan matapos tuluyang gumaling si Alayra, bumalik rin ang kulay sa kanyang pisngi. Wala na mga benda, wala na rin ang takot sa dibdib niya. Tanging katahimikan at pag-asang bagong simula ang naiwan. Isang umaga dumating si Eros de la Vega sa kwarto niya. Nakasuot ng puting polo at simpleng slacks. Hindi ang tipikal na mahigpit na malamig na CEO. May hawak siyang maliit na kahon. Magbihis ka, sabi niya. Ngiting bahagya lang pero puno ng lambing. Ha? Saan tayo pupunta? Tanong ni Alayra, medyo nag-aalangan. Basta, trust me this time. Hindi na siya nagtanong pa. Sa tulong ng nurse, nagsuot siya ng magaan na damit. Isang pastel pink na bestida. Simple, ngunit bagay na bagay sa kanyang bagong aura. Hindi niya na kailangan ng disguise. Hindi niya na kailangan na itago ang sarili. Pagdating nila sa hardin ng mansyon, napahinto siya. Ang dating lugar na puno ng pangungutya, ngayon ay puno na ng mga bulaklak.
ilaw at mga mesa na nakahanay para sa isang pagtitipon. Naroon ang buong pamilya de la Vega, kasama ang mga tiyahing minsang nang lait sa kanya at maging si Lola Remedios, nakaupo na sa gitna. Nakangiti, ramdam ni Elira ang pag-igting ng dibdib. Eros, ano to? Mahina niyang tanong. Reunion, sagot naman ni Eros pero may ngiting tinatago. Pero may sorpresa. Habang naglalakad sila papunta sa gitna, napansin ni Elira ang mga mata ng mga kamag-anak ni Eros. Puro gulat, nagtataka at nahihiya. Marahil hindi pa rin sila makapaniwala na ang babaeng tinawag nilang pangit at kahihiya noon ay ganito palang kaganda, natural at parangal. Lumapit si Lola Remedios at tinawakan ng kamay ni Elira. Ito ang gusto ko makita noon pa, sabi na matanda. Bakas ang tuwa sa mga mata. Ang babae nagpatunay na hindi mukha ang sukatan ng dangal. Napaluha naman si Elira sa mga salita ng matanda. Ngunit bago pa siya makasagot, lumayon si Eros sa lahat ng bisita. Excuse me everyone, sabi niya tumindig sa gitna ng hardin. May gusto lang akong sabihin bago tayo magsimula. Tahimik ang lahat. Inabot ni Eros ang mikropono. Tumingin si pamilya, tapos ay kay Elira. Diretso sa mga mata. Matagal kong pinanindigan na ang kasal namin ni Elira ay isang kasunduan lamang. Panimula niya. Kalmado pero may bigat ang boses. Ginawa ko yan para sa kapayapaan ng loob ni Lola. Pero sa mga panahon na kasama ko siya, doon ko natutunan ng ibig sabihin ng pagmamahal na totoo. May mga bulungan sa paligid pero hindi na siya alintana. Lumapit siya kay Elira, tsaka iniluhod ang isang tuhod sa damuhan. Nabigla naman si Elira. Eros, mahina niyang sambret. Natigilan ng hininga. Ngumiti si Eros at hindi ang malamig na ngiti noon, kundi ngiti na puno ng pag-ibig. Binuksan niya ang maliit na kahon. Naroon ang isang simpleng singsing. May maliit na batong liryo, simbolo ng totoo ni Elira. This time, mahinahon niyang sinabi, no contracts, no pretensions, no disguises. Huminga siya ng malalim at tumitig sa kanya ng buong katapatan. Will you marry me? For real? Nanginig ang labi niya. Parang bumalik sa kanya ang lahat. Ang sakit, hiya, pagtatago, at ngayon ang paghilom. Eros. Oo. 1,000 times yes. Biglang nagpalakpakan ng mga tao sa paligid at maging si Lola Remedios ay tumayo, tuwang-tuwa. Ayun na, sa wakas. Yan ang gusto ko marinig, sigaw ng matanda. Tumayo si Eros at isinuot ang singsing sa daliri ni Elira. Pagkatapos ay marahang hinagka nito. Sa harap ng lahat, wala nang pagtutol, wala nang hiya. Ang dating Elira na tinitingnan ng mababa, ngayon tinitingala na ng buong pamilya. Lumapit si Tia Margaret, ang isa sa mga unang manlait sa kanya. At mahina ang tinig. Pasensya ka na, Elira. Nagkamali kami. Ngumiti naman si Elira sa sagot niya. Wala na yon, tita. Ang mahalaga, natuto tayong lahat. Hinarap siya ni Eros at muli hinawakan ng kamay. Simula ngayon, wala nang Elira na nagtatago. Wala nang Eros sa malamig. Tayo na. Totoo, buo, at malaya. Habang bumubuhos sa mga bulaklak mula sa itaas, niyakap ni Eros si Elira ng mahigpit. At sa gitna ng hardin kung saan siya minsang pinahiya, ngayon ay siya namang pinakamagandang sandali ng kanyang buhay. Tahimik ang umagang iyon. Ang mga ibon ay kumakanta sa hardin ng bagong buhay na tinayo ni Eros sa labas ng lungsod. Malayo sa ingay ng kumpanya at sa mga bulong-bulungan. At sa mga taong minsan ay humusga sa kanila. Sa gitna ng damuhan may puting arko na pinamulitian ng mga liryo, ang paboritong bulaklak ni Elira. Hindi ingrande ang kasal. Walang kamera, walang press, walang socialite guest. Tanging si Don Hector,
Lola Remedios, pamilya ni Alaira lang at ilang kaibigan. At mga empleyado naging success sa pagbabagong pinagdaanan nila ang naroon. Pero sa gitna ng kasimplihan, ramdam ang lalim ng pagmamahalan. Mas matatag, mas totoo, at walang halong pagpapanggap. Habang naglalakad si Alaira papunta sa altar, suot ang simpleng bestida. Hindi niya napigilan ng luha. Hindi dahil sa saya lang, kundi dahil sa lahat ng pinagdaanan nila. Ang babaeng minsang tinago sa ilalim ng peking mukha, ng prosthetics, ng takot, at ng hiya. Ngayon ay naglalakad ng buong tapang. Tanga ng sariling kagandahan at dignidad. Sa harap ng altar na gawa sa kahoy, nakatayo si Eros. Suot ang puting barong nang magtagpo ang kanilang mga mata. Parehong natawa sa gitna ng luha. Hindi ko akalain. Naabot tayo rito. Bulong ni Alaira. Ni ako nga rin eh. Tugon ni Eros sa pinahid ang luha. Pero siguro kailangan muna nating masaktan para matutong magmahal ng totoo. Tahimik na nagsimula ang seremonya. Si Lola Remedios mismo nagbasbas bilang simbolo ng pagtanggap ng pamilya. Walang kasal na perpekto. Aniya habang hawak ang mga kamay ng dalawa. Pero ang pag-ibig na marunong magpatawad, iyon ang tunay na banal. Pagkatapos sa mga sumpaan, sabay nilang binigkas. Hindi na mahalaga kung maganda o pangit. Ang totoo, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa akin. At doon, sa ilalim ng liwanag ng araw, hinalikan ni Eros si Alaira. Isang halik na puno ng pangako, hindi ng obligasyon. Wala ng kontrata, wala ng kondisyon. Ang tanging saksi lamang ay ang hangin at mga bulaklak na tila nakangiti sa kanila. Pagkatapos ng kasal, nagdaos sila ng maliit na salo-salo sa hardin. Si Eros mismo ang nag-ihaw ng pagkain, habang si Alaira naman ay tumatawa sa tabi. Tinutokso siya. Hindi ko akalain na marunong ka palang magluto. Ngumisi naman si Eros. Ginagawa ko lang to para sa espesyal na babae. Talaga? Eh kung wala ka ng special na babae, magluluto ka pa rin ba? Siguro hindi na. Natawa siya ng sagot. Kasi wala na akong rason na bubuhay ng ganitong kasaya. Tumawa si Alaira, pero may halong kilig sa tinig. Sa mga simpleng biro, ramdam niya ang tunay na pagmamahal ni Eros. Hindi na katulad nito noon. Hindi batay sa itsura o ganda. Isa itong pag-ibig na dumaan sa apoy. Sinubok ng kasinungalingan at pinanday ng pagsisisi at kapatawaran. Nang lumalim ang gabi, nagpaalam ng mga bisita. Sa huling pagkakataon, niyakap ni Alaira si Lola Remedios. Maraming salamat, La. Aniya, kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko na kinaya. Ngumiti ang matanda. Hindi ako ang dahilan, Apo. Ang dahilan, ang tibok ng puso mong hindi tumigil magmahal, kahit sinaktan. Pagpasok nila sa bagong bahay, napahinto si Alaira. Tahimik, malinis at puno ng alaala. Mga larawan nila sa ospital, sa beach at sa hardin. Sa tabi ng kama, may maliit na gitara. Tinuro ni Eros iyon. Yan ang tinutugtugan ko nung natutulog ka ng matagal. Kaya siguro nagising ka na rin. Ngumiti si Alaira. Lumapit at humawak sa pisngi niya. Hindi ako nagising dahil sa kanta. Eros, nagising ako dahil sa'yo. Dahan-dahan siya niyakap ni Eros. Mula ngayon, bulong niya. Wala nang pagtatago. Wala nang maskara. Kung ano't sino ka, iyon ang minahal ko. At sa unang pagkakataon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, magkatabi silang humiga. Bilang mag-asawa, hindi dahil sa kontrata, kundi dahil sa pag-ibig na totoo. Sa labas ng bintana, humaplos ang malamig na hangin at tila nagbubulong ang gabi. Walang maskara ang pag-ibig. E pag totoo, kahit gaanong karumi, magiging maganda. At doon nagtatapos ang kwento ni Eros de la Vega at Alaira Villarreal. Isang pag-ibig na nagsimula sa pagtatago, ngunit nagtapos sa katotohanan. Isang pag-ibig na pinatunayan na ang tunay na ganda ay nakikita hindi sa mukha, kundi sa pusong marunong magmahal, kahit minsan ay nasagatan.
Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.